Deacons, huwag tumayo. Sino yung deacons mo para tayo? So sana magpa-deacon si Ruth, si JP David, si Joanna Lenlen. Yung binanggit mo sa Godhead, lalagay ko pa palitin. Pakawan. Saka another topic yun. Dito mag-resyon. Kung malaki ang iyong utang, mas malaki ang utang na loob mo. Kung maliit ang iyong utang, wala kang masyadong utang na loob. Pero ito yung tanong. Lahat ba tayo maliit ang utang o malaki? Sino yung malaki ang utang? Taas ang kamay. O lingin kayo, yung hindi nagtaas ha. Huwag nyo ibababa. Lumingin kayo sa hindi nagtaas. Anong gagawin nyo sa hindi nagtaas? Ampunin nyo. Papaliwanagan nyo. Lahat tayo malaki ang utang. Alam mo ba kung sa parabola, halimbawa kay Kristo? Hindi lang spoken word na to ha. Sa tunay na buhay, hindi naman mababa utang ng ibang tao sa Diyos. Sa tunay na buhay, lahat mataas ang utang. Hindi lang nila alam, malaki ang utang nila. So ano yung pagkakaiba ngayon? Ito na yung spoken word. Yung malaki ang pinagkakautang dun sa parabola ni Kristo. Yung taong nakakaalam na malaki ang utang niya sa Diyos. So mayroong tao ayaw aminin na malaki utang niya sa Diyos. Dikot kayo. Si Jay, dikot kayo. Na sinascribe post. Meron tayong utang sa Diyos. Ikot ka pa rin, Sister Ruth, kahit na meron ka pagkain. Pinindikito ka rin. Sa mga hindi nag-scribe post. Pwede yung partner si Joanna Seniors. Kung walang scribe post. Mag-scribe post kayo lahat ngayon. Ano yung utang nyo? Hindi ko ba't di pa tumatayo? Si JP David, si Owa, si ano. Ibig sabihin, hindi pa kayo sanay. Kailan tumayo na kayo. So, meron kayong utang pa. O yung mga hindi pa nag-scribe post, hindi pa nagtulog, hindi pa nagtanong, hindi pa naglahat. Saka na, marami ang inaaya rito. Saka na, hindi mo na pupunta. May pumipigil sa kanya. Hindi pa niya na-realize na emergency to. Hindi pa niya na-realize na mali yung communion, ito yung tama. Mali yung baptism, ito yung tama. Ito yung mali yung galit, ito yung tama. Malaking utang yan. Pero sa pakiramdam na, hindi yan malaking utang. Okay lang ako. Hindi ko kailangan. Yan ang hiwaga dyan. Kasi sa tunay na buhay, hindi naman may mababaw ang utang ng iba. Pwede mo sabihin, mas mababaw ang kasalanan ng iba kaysa sa iba. Pero lahat tayo malaki ang utang natin sa Diyos. Lahat tayo papuntang infierno. Kaya niyo ba sabihin sa mahal niyo sa buhay yan? Tingnan niyo kung nagtatanong gulong lahat. No? At least tanong niyo. Kung wala yung mga binanggit ko, ang kay Abrigado dito din at least dito, Jose, Ricky, tumingin kayo sa paligid nyo. Utang nyo sa Diyos yan. So itong utang, hindi mo lang alam malaki ang utang mo. Yan ang sagot. Alamin mo, mamaya, nagpa-pre-iyak tayo, di ba? Magpe-pre-iyak tayo mamaya, di ba? Balikan nyo, ano ba yung utang nyo sa Diyos? Aminin nyo, kumpisan nyo. It's between you and God, and vision. Yan ang communion din, type ng communion na gagawin natin. Ang unang-unang communion is between you and God. Then, kasunod na yung pamilya mo. Dadalhin mo sa Diyos. Paano mo dadalhin sa Diyos? Meron tayong hukum. Yung hukum mo yun. Ang hukum, ang paano mo, yung pamilya mo, dadalhin sa Diyos. May obligasyon ka ba sa pamilya mo? Sagot kayo lahat. Sino may obligasyon sa pamilya? Sa amen. Doesn't matter kung magulang kayo, anak kayo, lahat kayo may obligasyon. Sino may obligasyon sa church? Sa amen. Katawan ni Kristo yan. Pag hindi nyo kinilala ang katawan ni Kristo, hindi kayo bahagi niya.
Bahagi ba kayo ng katawan ni Kristo? Gusto ko eh. Meron ba kayong malasakit? Saan ka nag-live? Shorts? O deacons, pakinggan nyo kung ang pinag-uusapan ay related o hindi. Pag ang pinag-uusapan, pagkain, meron ka na ba? Focus kayo. O, nakapares-pares na ba lahat? Tingnan nyo. Sino yung hindi nakafocus? May bata ba dyan? Lumilipad ang isip. Lumilipad ang isip. Si Yasmin, dapat nakulisan na yan. Nakutusan na. Wala na tayo oras sa workshop. No? Kita yung logo. Okay, describe nyo yung tanong, describe nyo yung sagot. I-post nyo na yung sagot ha. Itong luha. So hindi makita yung mismo live. Ano yung tipo ng luha? Sino makapagsabi? Ano yung tipo ng luha? Tama. Pero anong klaseng pagsisisi? Ano yung Berean repentance? Ano nga? Anong klaseng pagsisisi? Anong pinagsisihan mo? O nga, ano nga yan? Detalye pa, detalye pa. Magtanong-gulong kayo. Because hindi nyo kung nagtatanong-gulong lahat. Tumitingin na ba kayo sa kapaligiran nyo? Kahit kumakain kayo, tumingin kayo sa ano, katabi. Pwede nyo tanongin yung katabi nyo habang kumakain. Sino yung maampun sa bata? Communion sa ano yan? Si Lucy lang ba? Eh, paano yung si ano? Anyway, ba't nyo paghatian? O sige, sino may sagot ng Berean repentance? Tagalogin mo. Magsisisa. Sabihin natin sabay-sabay. Kamangmangan. Amang mga. Meron pa tayong kamangmangan? Magpatulog tayo. Magpakorek tayo. Kung talaga nagsisisi ka, mamaya mag-pray ka, ano ba yung personal kong, ano ba? Maglalabas kayo, tatype nyo sa cellphone ninyo. O notebook nyo. Yung mga bagay na naalala nyo na nagsarado kayo, nagmatigas kayo, nagsariling diskarte kayo, nag-pride kayo, ayaw nyo paturo, ayaw nyo makinig, ayaw nyo magkumpara, magpatunay, ayaw nyo magpakorek. May pansariling kasalanan. May kasalanan sa pamilya. May kasalanan din sa iglesia. Bakit? Kaya mo tulungan ng kapatid, ayaw mo man lang maglista. Okay? Napakarami niyan. Sa mga nakakaintindi, wala kayong personal. Pagkaberean lang yung prayer mamaya. Bago tayo mag-communion sa tinapay, kailangan magsisi na tayo, maghingi tayo tawad sa Diyos. Ikumpisan natin, ilista natin ang mga mali natin, sariling diskarte natin. At araw-araw na tayo na makipag-usap sa Diyos. Hindi lang ngayon, hindi lang sa tawain, sa personal na buhay mo. Okay, wala nang may tanong, follow-up dyan. So, itong tanong na to ay pagka-burial ko. Doon sa sinabi ni Kristo kanina, dito may pagkakaiba sa panahon natin ngayon. Kasi si Kristo, may kasalanan yung babae. Pero doon sa kasalanan ng babae, hindi na nagbanggit ng anuman laban doon sa kasalanan ng babae. Magkaiba sa atin ngayon. Kasi sa atin ngayon, ay bibigyan ka ng payo, pero sasabihin yung mga bagay kung anong nagawa mo dati. Pero si Kristo hindi na nagbanggit. Hindi na sinabi sa babae, lukewarm ka kasi. Nicolaitan ka kasi. Hindi na sinabi. Sinabi lang ni Kristo, mula ngayon, pinatawag ka na sa inyong kasalanan, humayo ka at huwag ka nang magkasala. Amen. O tanong ko, isa yan sa mga nagpapabigat sa damdamin ng mga nakikinig. Si Kristo hindi niya sinumbat kung anong sinabi. Halimbawa, yung babae na mayroong 5 asawa. Totoo na may 5 kang asawa, pero hindi na dinitali ni Kristo kung sino-sino sila.
Ngayon, ang sabi niya lang, humayo ka at huwag ka nang magkasalang. Describe niya yung tanong ha, maganda to tanong. Oo nga, gusto ko ipakita yung mali. Mali mo nawa. So, describe niyo, describe niyo. Describe niya yun, huwag na kayo magsalita. Yan yung traditional ministry. Ito kasi nakasulat sa Bible. Hindi siya para tayong Elisoriano na lahat nandun na. Kailangan mo na spoken word revelation. Kailangan mo na makita yung hidden mystery. Kunwari yung babae nagsisi. Siyempre, saan ba siya nagkamali? Dinitali na siya ng talata yun. Balikan mo saan ka nagkamali. Diba? So, ibig sabihin, yung babae, kahit na hindi nakasulat, shortcut kasi yun. Nakuha niya yung mahal tribulation. Ano yung mahal tribulation? Mahal na makriko ng leksyon. Nakuha niya yung leksyon. Ang punta tayo sa denomination. Siyempre, sa denomination, unawain na, lumaan na niliwanag doon. Hindi lahat maliwanag. Pwedeng putulin nila, sabihin, yan lang ang gagawin mo, wala na. Pwedeng sabihin, wala nang baptism, wala nang hukum-hukum, wala nang disciple. Basta nagsisi ka, tumigil ka na sa mo, okay na. Madaling kumuha ng putol. Kumuha ng putol, tapos gagawa na yun lang ang gagawin mo. Yung iba, tumawag lang sa Panginoong Jesucristo, ligtas na. Unawain niyo yung pagtawag. Yung ikumpisal mo lang ang pangalan ni Jesucristo. Jesucristo ay Panginoon, ligtas ka na. He that calleth upon the name of the Lord shall be saved. Kailangan yung revelation. He that confesseth that Jesus Christ is Lord shall be saved. Ano yung Deuteronomy 6:4? The Lord our God is one Lord. Huwag mo na pag-usapan sa anak ng iba-iba pang doktrina. You shall talk of them, parang puro one Lord lang. Puro Godhead lang pag-usapan. So, huwag tayo pakulong. Huwag tayo magpaputol, magpakapos. Kasi, pwedeng gamitin natin yung talata na konti lang ang gagawin natin. Okay? So, balik tayo dun sa kumbaga, hindi na ito nasusulat sa Bible. Hindi na binanggit ni Kristo. Pero ito na yung paglago sa unawa ng pagsisisi. Sa paglago sa unawa ng pagsisisi, magiging mabusisi ka. Kasi lalago ka eh. Pag lumago ka, magiging busisi ka. Pag busisi mo, malalaman mo ano yung kalooban ng Diyos, ano yung hindi. Ang ginagawa ng ibang tao, umiiwas na lang. Eh wala na, hindi na kailangan yan. So tinuturuan ka, mali yan. Ayaw mo man na makinig. Yan ba ang tunay na nagsisisi? Hindi, di ba? Ang tunay na nagsisisi, sa buong buhay mo, magpapatuwid ka. Kung may ebidensya, magpapatuwid ka. So mali yung sabihin, wala ka nang gagawin. Tumigil ka ng kasalanan, tapos na yan. Ano pa yung kasalanan? Marami ang kasalanan. Kunwari, merong kasalanan na alam ninyo, merong kasalanan hindi nyo alam. Kailangan nyong alamin. Sige. Ang tanong niya yung wala nang ungkatan. Yun na nga eh. Dito kasi, ito ang talata. Yun na nga yung ungkatan. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, pinatatawad ang kanyang maraming kasalanan. Doon sa maraming kasalanan, marahil nagkaroon sila ng private counsel session at yung nagka-counsel, siya lang yung nakakaalam kung anong maraming kasalanan. In broadcasting to all, hindi niya na dinitalye kung anong kasalanan mayroon siya. Hindi niya kailangan i-broadcast. Kaya nga, dito nga sa part natin, sa kalagayan natin, kung ang babae o tayo ay talagang mensahe ang ating naiintindihan, wala ka nang magagawa doon sa mga kasalanan na previous mo, maliban na magpakumbaba ka na lang at sumunod kung ano sinasabi. Kung tama yan. Tama. Ngayon, kung mayroon siyang mga bagay na nasasaktan doon sa sinasabi, ano ang kailangan gawin ng isang tagapagturo?
Kailangan niya pa bang ungkatin yung damdamin ng isang tao para maipakita sa kanya o tapos na yan doon sa private na pag-uusap ng Ito isang yung mangyari counsel? sa isang Kristiyano na na-convert, naging disciple, no? Unti-unti niya malalaman ano yung mali niya. Kasi hindi lahat ng mali alam niya. Dahil naging meron siya, magpapaturo siya, lalago siya. Babalikan niya, hindi para manumbat. Babalikan niya para makita niya saan siya nagkamali. Yan yung ibig sabihin ni Kristo na, Tama. oo, balikan mo saan ka nagkamali. Ibig sabihin, kaya alamin mo, hindi pwedeng ignore mo. Ayaw ko na isipin yan, basta mali ako. Saan siya? Saan siya nahulog? Nahulog kasi siya sa kamangmangan eh. So yung kamangmangan, pwedeng ulitin. Ulitin sa church yan na, huwag mo na alamin, basta ano mo na. Hindi, kailangan natin alamin. Kaya na, merong hukom, kasi kailangan may magturo sa'yo saan ka nagkamali. Nauulit ang mali, alam niyo ba yan? Pag hindi mo alam saan ka nagkamali, nauulit ang mali. Nauli ang maling pagpapalaki ng anak. Nauulit. Hindi nakuha yung leksyon kasi na-ignore, na-agaw pa nga yung attention eh. Huwag mo nang pakinggan yan. Basta ayos na yan. Hindi ayos eh. Kung inisip mo lang ayos. Kasi ang interpretation mo sa patawad, makamangmangan. Ang pagpapatawad, hindi kamangmangan. Ang pagpapatawad, nagsisisi ka sa kamangmangan. Ibig sabihin, kung saan ka nagkamali dati, magpapakorek ka. Kung hindi, siyempre, kailangan mo ng guide. Francis, Maliban, malakas ang anointing mo, kita mo lahat. Pero makikipag-sharing ka pa rin. Meron ka pa rin, ano yung ibig sabihin ng John 20:23? Ibig sabihin, nagagamit yung mga manggagawa, yung mga apostol, at kahit sino pa, na mapatawad yung kasalanan nila. Ang kanilang kasalanan, hindi yung Nicolite na lukewarm lang. So, marami rin detalye, offensive yan eh. Yung kasalanan sa laman, detalyado na yan. Oh. Bakit pa nangyari yan? O ano yung babantayan natin? O, kailan, revelation ng Diyos yun eh. Kung hindi natin pinansin ang revelation ng Diyos, nauulit eh. Nahuhulog yung tao. Oh. So, dito sa atin, kunwari, denominasyon, meron silang alam nilang kasalanan. Alam nilang kasalanan lang ay yung sa laman, no? Pero may mas malalim kasalanan, hindi nila napapansin. Pinapatawad sila ng Diyos yan kasi nagaganap din yung pagkabereyan sa mga denominasyon kahit na hindi nila alam ang ibig sabihin nun. Hindi na alam ang ibig sabihin ng pagsisisi ng mga nakikita ng Diyos kasi yung puso nila. Pero ngayon, i-reveal na yung detalye. Kung kaya mong lumakad dun sa detalye, lalakaran mo yung detalye. Kasi ang kukunin ni Kristo ang buhay na iglesia, yung buhay hindi yung pataya, ay malalhati. Walang mamsa. So kumpara sa nakalipas, hindi siya mangmang. Alam na alam niya yung liko ng Diablo, daya ng Diablo sa karamihan. Sige, tanong. Yun nga, parang linawin mo lang na kailangan sabihin pa rin sa kanya. Kailangan magpa-counsel siya doon sa... During the counseling, kailangan banggitin kung ano yung mali niya. Kasi hindi pwedeng patawarin kung ano yung kasalanan niya na hindi natin alam kung ano yung pagkakamali niya. Magiging sariling diskarte karamihan. So merong mga bagay, so kuha ng sariling diskarte, pero yung iba, hindi mo na alam, hindi mo alam nagkakamali ka dyan eh. Okay na yan, pero yung i-broadcast yan, yung sabi i-broadcast sa lahat, hindi natin yung Hindi ka na kailangan gawin yan, nasa tao yan. Okay. Siya yung magpapatotoo, pero ito yung kailangan, meron kayong ampun. May nag-guide sa inyo. Alam nyo saan kayo nagkakamali. Sa pagkaberean, sa LCM, sa PTA, sa Progressive Ministry. Kung nalalaman ninyo, then, sa paglilingkod nyo sa Diyos, gagawin nyo na yung mas tama kasi pinahayag sa iyo yung mas tama. Yung lalakaran nyo. Magka-opposite lang yan eh. Kung ako nagkamali dati, saan ako nagkamali? Hindi na ako mauulit dahil nalaman ko yung detalye at yung detalye mali na hindi ko alam dati. Eh ngayon, ang marami nating kulang na mali sa offensive. Ngayon offensive, no? Sa progressive. Ano yung progressive offensive? Sin of omission. Sulat nyo nga, sabihin natin sin of omission.
Ito hindi na napapansin na lahat. Alam lang kasi natin sin of omission eh. Ano ang sin of omission? Sige, magsalita kayo. Alam mong tama hindi ginawa. Mike. Sigaw nyo lang, sigaw. Ha? Kasalanan daw sinasadya, sabi ni Ann. Kulang pa sa detalye. Kulang sa Natalie. Sister, brother, CJ, anong sin of omission? Kararating niya lang. Eh, sin of omission, di mo alam? Sabi mo lang, di mo alam. Walang utos. Walang utos, kulang. Walang utos na kasalanan. Hindi na ulit ko lang para marikod doon. Si Brother Freddy, ano yung sin of omission? Sagot ba, Freddy? Ano yung omission? Sin of omission. Sin of omission. Hindi, si Freddy muna nagkamali sa kayo ba? Sige. Sin of omission. Hindi sinasadya. Alam mo na, ginawa ko pa. Alima. Si ano, CJ na ako, pare. Gina? CJ. Si CJ. Gigi. CJ na. Dali. Oras. Alam mo na, may... Kulang ang paliwanag. Hindi maayos ang paliwanag. Sister Beverly. Beverly. May pagkakulang po. Kulang ka sa paliwanag. Okay. Ito susulat ko yung dalawang word. Sabihin natin, commission. Pero Francis, Commission. ang commission may utos na hindi mo ginawa. Tama. Ito yung paliwanag sa commission, sabihin natin ha. Dapat mong gawin, hindi mo ginawa. Yan yung Commission. commission. Ano yung commission? Hindi mo dapat gawin, ginawa mo. Ito yung thou shalt not. Thou shalt. Yung hindi dapat gawin, ginawa mo. Yun yung commission. Yun ang sin daw of siya na. commission. May sin ha? Sin of commission. Kasi pag walang sin, kunwari, utos ng Diyos, ang opposite nito, ang binigay sa'yo, may commission ka. Pag hindi mo sinunod yung commission, ang kasalanan mo, omission. commission. Ito, sabi niya, huwag mong gawin, pag ginawa mo, commission. Balikan natin ha. May commission sa'yo ang Diyos, Pero hindi mo pero hindi mo ginawa. ginawa. So yung commission, utos yan. Sin pa rin siya. O, ito na sa baba, kung ito ay sin, hindi to pinapagawa, binabawal to. Pero ginawa mo. Okay. Ang abot ng traditionalist, karamihan, commission, kasi yan yung lantad sa mundo. Kahit 80s, alam nila mali yan. Pero ang commission, hindi yun na yun napapansin. Kahit sa mga churches, hindi na nila napapansin yan. Kailangan mo mag-assert, kailangan mo magtanong. Ito, tanong ko Brother Francis, no? Nainiwala ka ba sa mga counselor ay magkaiba-ibang pagkaabot? Magkaibang abot. Ibig sabihin, may level ng pagkaabot. Doon sa source ng kanyang revelation na pinagkunan, ay pwede siyang magkamali doon sa pagkuha ng informasyon Pwede. na pwede niyang i-deliver. Nainiwala ka ba na pwede siyang makasira doon sa original na pinagkunan niya ng revelation? Nainiwala ka ba? So, that is the problem. So, kailangan ma-course yan. Dahil kung gusto natin na makuha yung pinaka-sustansya ng revelation doon sa pinagkunan natin, see to it na mayroon kang 100% assurance doon sa sinasabi mo. Okay. Tanungin kita, anong solution dyan? Makipag-session ka. Ang tawag dyan? Ano yung tawag dyan? Ang counsel, ano ba? Babalik tayo sa master key. Core, ano ba? Pagkaberian. Pagkaberian. Dito. Pag yung ministro ay berian, pag siya ay nagkakamali, mabilis mo yan ma-session. Hindi yan patagal-tagal. Mabilis mag-admit na nagkamali Hindi siya. agad nagamit. Papakita mo na sa kanya. Pero kung nakita niya agad, admit niya. Pag hindi niya agad nakita, pero open siya magtignan saan siya nagkamali. Sige, sabi ni Martin Luther, pakita mo sa akin saan ako nagkamali. Babawiin ko yung sinabi ko. Doon sa Berean repentance na tracks mo, mayroong sinabi doon na swift not to judge, quick to judge, Swift to hear, swift to hear, slow to judge. slow to judge. Iba baliktad. Swift to judge, slow to hear. Slow to hear. Ngayon,
hindi ka po pwede magbigay ng judgment until such things na mag-gather mo lahat ng evidence, by virtue of evidence, sabi ng nakasulat, na kailangan mo munang ipresenta yung ebidensya bago ka mag-judge doon sa council man yan, doktrina man yan, lahat ng bagay. Kaya nga, meron sa Bible yan eh. Meron sa Bible. Kunwari, ayaw niya makinig, makipag-usap, ayaw makipag-iwanagan, magsama ka ng witness. Kung ayaw pa ng witness, dalawa, tatlo, hanggang lahat na, witness na. Sa apostol, meron ba nangyari sa kanila yan? Hindi, yung apostol, nare-rebuke ni Kristo yan. Na, magpakumbaba na kayo, magpahimod kayo, automatic na, magpakorek na kayo sa isa't isa. So may mas malalim sa kanila, may mas mababaw sa kanila, pero hindi na sila nag-aaway. Mula nung napahiya sila kay Kristo, hindi, meron din time na sa time ng ministry na aalitan din. So leksyon yan sa isang church, no? Leksyon yan sa lahat ng believer. Ang pagkabere yan, hindi lang sa personal na kaligtasan. Ang pagkabere, tagos na sa buhay mo yan. Sa life ministry mo yan. Kasama ng ministry mo. Magpapakuri ka pa sa doktrina, magpapakuri ka pa sa gawin. Mahalaga balikan yung dati. Kasi pwede hindi ka nagsisisi dun eh. Pwede sabihin mo, wala kang kasalanan. Anong gawa nyo dyan, Mawa? Okay, so kaya pagsubok nga kung talaga bang nagsisisi siya, hindi, dapat hindi niya iwasan kung gusto ko ipakita niya yung mali niya. Diba? Yung tanong ko, Brother Francis, anong kahalagahan ng ungkat sumbat kung hindi mo ipapakita sa kanya yung kanyang pagkakamali? Ang nangyari nga sa traditional, wala nang ungkat sumbat kasi hindi mo na pwede pakita, kalimutan. Ang problema, hindi na na-review, hindi na correct. Kalimutan mo na yan. Move on na tayo. Pero in reality, yung mga dapat i-correct, hindi na correct. So, privately, kung open siya, very yan talaga siya, nagsisi siya, tunay na minister siya. Dapat private. Hindi, sinubukan ko na yung outright. Mapunta doon sa lugar ng tao. Oo, pag ayaw niya ng privately, obligado ka na maghanap ng ibang tao. Okay, tapos na tayo dyan, no? Ano Ngayon, yung patunay dito tayo sa individual. Individual na tayo. Same lang yan. Yung sarili mong buhay. Privately, meron kang term ng Katoliko, confessor. Ano pa sa Tagalog yan? Confessor. Sino yung Katoliko dito? Confessor, yan ang term ng English sa sa Kukumpisal? hindi nag-aampon sa'yo, yung watcher mo, yung guru mo, yung ministrong nag-guide sa'yo. Confessor, yun yung John 20:23. Anong gulong ha? Ampon ha? So, O baka pagkain na so inahalan nyo. Brother Francis, Anong yung... gulong ipaliwanagan nyo ang gagawin? Okay? So, Brother Francis, anong ebidensya natin na meron tayong mensahe ng ungkat sumbat? Get back to the first verse. From where thou art fallen. Ang fallen, lahat ng pagkakamali mo. Bakit ko pinapalista sa inyo yung mali nyo? Minsan hindi nyo pinapansin. Hindi nyo na-realize. Parang hindi nyo mamaisip lahat eh. Pero sinubukan nyo lang mag-pray. Nasubukan nyo lang sabihin sa Diyos. Basta nyo hindi pa nasubukan. Pag nagawa nyo yung assignment, tapos na. Kailangan nyo pa ng hukom, mag-aampon sa inyo. Mag-guide sa inyo, ito pa. Ibig sabihin, ang inyong pagbabago, unti-unti, hindi yan overnight na bigla malinis. Oo, malinis. Pwede kang linisin ng Diyos, pero kung hindi mo alam, paano ka malilinis? Bangmang ka pa eh. Hindi mo alam, nagkakamali ka pa eh. Kailangan mo karunungan. Kailangan mo revelation. Kailangan mo magpaturo. Para makumpleto ang iyong paglilinis. Ang iyong paglilinis, may panahon pa yan. Kung biglaan ka ngayon, alam mo na lahat ng bagay. Hindi lahat ng tao ganyan. Minsan may taong mabilis. Nakikita niya agad. Meron taong mabagal. Pero lahat tayo kailangan bumiyahe yan. Lahat tayo kailangan bumiyahe. So makipot na daan. Makipot na daan kasi yung laman natin ayaw. Minsan sinusunod natin yung laman natin. Labanan niyo yung laman nyo. May tanong ako ba din eh? Sige. Di ba yung mga Israel, may kasalanan sila. Hanggang ngayon hindi pa nila alam kung ano kasalanan nila. Sa panahon ba ng two prophet, lalabas ba
yung ungkat sumbat sa kanila. Meron. Iba paalanan. Papaalanan. Kasi ngayon, ang Israel, may ideya sila, nagkasala sila, pero hindi pa nila alam anong detalye. Hindi nila alam si Kristo yung kasalanan nila. Alam nila, pinalo sila ng Diyos. Pero hindi nila alam, yung ginawa nila kay Kristo, ang hanggang ngayon pinaniniwalaan na, bulaan yan. Hindi pa nila nakita yung mali nila. Yung two prophet ang manggigising, at yung 144,000 manggigising sa rest ng Israel, na pinako, yung Acts 2:36. Pakatalas kasi nga ng buong bayan ng Israel. Yan ang mensahe ng two prophet, babalik yan doon. Na-miss nila yan eh. Na ang pinako niyo sa krus ay ginawang Panginoon niyo at Kristo. O yan, ibig sabihin, katulad lang natin, kung tayo ay genuine na magsisisi, at binigay ng Diyos itong mature na hukom na pwede magdala sa atin sa maturity, hindi, tuturuan mo magdetalye. Pag wala kang detalye, nagkakamali ka eh. Kunwari, gusto natin na may gawain, pero hindi tayo nagtatanong paano yung approach. Pag sobrang luwag eh, nag-rebelde, tapos magwawalang gana. So, kailangan aming approach. Pwede laman ba natin approach? Nagpunti ka, magsasalita ka ng mabiglaan. Yun din, very sensitive to rin, ganyan. So, kailangan tayo magpakumbaba, kailangan tayo magpatulong. Ayaw ko namang sariling diskarte, papatulong ako sa hukom. Kasi hindi mo alam, minsan mali ang approach natin. May mas magandang approach. May maling approach, may tamang approach. Part ng pagsisisi yan. Masyado lang detalyado yan. Pero pinapalakad tayo ng Diyos. Kung tayo pinapalakad ng Diyos, lakarin natin. Yung ibang tao, hindi pinapalakad dyan. Wala problema yung ibang tao. Bakit sila wala? Huwag sila problema yun. Iba yung standard ng Diyos sa kanila eh. O baka hindi sila kasama sa rapture. Umaring kasama, pero parang hindi lahat, no? May problema lang sa buhay. Kung ano man ang standard ng Diyos sa kanila, kung ano yung pinahilig ng Diyos sa'yo, sagutin mo rin sa Diyos. Sino yung nagtaas ang kamay? Lord Dennis. Mike. Hello, para Francis, sa akin ang mic muna. Ito na, abot mo ba sa'yo? Hindi, may tanong sana ako. Tatanong muna siya habang inabot mo ito. O ito na gamitin mo. Itong tanong ko, para Francis. Regarding clarification to, regarding sa home ministry. So, ang tanong ko dyan, yung ipinatutupad sa every family, yung Evangelist Branda, yung A1 at saka na ito. Ito kasi kapag pag nire-recon mo yung yung dalawa na yung pinatutupad, nawawala na yung isa na ipinatutupad din sa every family. Yung maturity kasi na binanggit mo ngayon lang, paano magiging papasok tayo sa maturity? Okay, ito pakinggan mo. Maganda yung tanong mo. Yan ang... Paano tayo napasok sa maturity? Kung may naiiwang mensahe na hindi natutupad ng bawat pamilya. Okay. Scribe nyo to, post nyo to. Deacons, tumulong kayo, mas-scribe post, okay? Sana yung deacons tumayo na, umikot-ikot na. Check nyo lang nag-scribe post lahat. Okay, sumuko Diba suko na? Kung talagang ikaw ay nagsisisi, ganito mangyari. Kung meron tayong gabi-gabi, may pagkakataon ka, itanong mo doon. Hindi ka umaasa sa gabi-gabi. Kasi may iyang oras, 6:30 to 7. So, maghanap ka. Kunwari, wala pa tayong Bible school na maraming ministers. Hindi magpatulong ka. Kahit na kapos sa lahat, kulang sa lahat ang manggagawa, pwede singit ako. Mayroong available, kahit yung people, pa-network lang. Isang network. Pwede yung people hindi marunong malalim. Pero, dahil hiniling mo kay CJ, kay Pate, kay Jim, kung sino-sino pa, pumunta siya. No? Pumunta siya. Naging tulay siya. Nakikinig ka ba? Slide mo. Dahil nagpa-network siya, kahit na mabagal, umaabante kasi may nire-report kayo nagagawa mo, ang yung next step. Nalalaman mo yung next step, hindi ka talagang bibilang ng tao na hindi umaabante.
Dahil kulang tayo, walang umaapat. Hindi lahat umaabati kasi hindi na nare-record. Wala nang umaampon. Oh. Mahina naman yung 6:30 lang. Hindi pa kayo nagtatanong dun. Akala nyo okay lang kayo. So kailangan ma-realize, bukod sa 6:30 kung may pagkakataon ka, mag-ano ka, bukod din sa Sunday na 3 to 4. No? Maghiling ka ng manggagawa. May biblical to. Maghiling ka ng manggagawa na Saan nakasulat? mag-network sa'yo. Saan nakasulat na humiling sa manggagawa? John 20:23 isa yan. James 5:19 to 21 isa yan. Marami pa iba. 1 John 5:16. No? Marami yan. Kahit na kapwa-kapatiran eh. Kahit kapwa-kapatiran, utang tayo at bumisyon na namin. Exorso na namin. Iba pa yung hukom yun eh. Dito sa atin, hindi na nakasulat yung salitang, nakasulat pa rin salitang hukom. No? Dito sa atin, Able ministry yung sinabi, able ministers yung sinabi ni Pablo. hindi, ano man yan, ang papel niya, he is the guardian of your soul. So ano may spiritual na bagay na kailangan na okay lang paalala eh. May alalay na lang sa Bible. Dalawa lang eh, ikaw yung naalalay o ikaw yung maalalay. Hindi pwedeng wala kang ginagawa. Walang problema, hindi mo ko kilalalayan. Ako naman, hindi naman nakikialam sa iba. Traditional ministry yan. Sa progressive ministry, nag-aalalayan ng tunay na church. Ang tunay na church, nag-aalay spiritual ha. Hindi ko tinutukoy sa ibang church kasi material yun. Yung kulang ka ba sa pera? Wala ka bang makain? Wala ka bang tilan? Merong church na matulungin sa material, sa physical. Pero sa spiritual, ito yung kailangan natin tulong. O di ko sila wala rin sa spiritual. Ano man ang abot nila, okay, meron may konting spiritual, tayo kailangan focus tayo sa spiritual. Yan ang kulang natin. Ang pakialam lang natin naman. Malasakit lang natin naman. Walang trabaho, bigyan ng trabaho. Walang pera, bigyan ng pera. Walang dugo, bigyan ng dugo. Pero, spiritual. Walang pabasa, okay na, bahala ka. Ang spiritual, ang kailangan ng alalay. Magbuksan na tayo, pag hindi kayo pumasok dyan, iwan kayo sa rapture. Magmang pa kayo. Dito sa end time, hindi na, ang nais ng Diyos na kunin sa rapture, pag malulhating iglesia, hindi mamahalin ng damit mo o papasal, mataas ang revelation mo, mataas ang kalidad mo kumpara sa iba. Kung aagawin ka, kailangan mataas ang quality ng damit pangkasal mo. Didagdag lang. Sa denomination kasi, mayroon silang alalayan ng spiritual. Meron din sinabi ko Ang wala lang sa kanila, progressive. yung progressive na ginagawa Pagka-very natin. progressive. Kasi sa kanila, inaalalayan talaga ng denomination yung spiritual ng isa't isa. So, Ang problema na Nicolite ang alalay nga yan na huwag ka makinig sa iba. makinig na sa iba, huwag kang Ngayon, bakit ko lagi sinasabi yung pinapadala kong video ng denomination, panoorin nyo? Kasi kung talagang berehan kayo, kung ano yung abot nila, abot nyo rin na dapat. Kung may tama silang sasabi, dapat abot nyo na rin dapat. Eh, hindi nyo pinapanood yung video na pinapadala ko. Paano kayo lalampasan nila? Paano nyo maabot yung abot nila? Baka mayroon pa silang nagawa na di natin nagawa. Nagawa nyo na ba natin ginagawa na saksi nyo ba? Nagawa ba natin ginagawa ng Mormons? Gawa natin, di rin regular. Hindi nila tuloy. Naputo lang eh. So ganito, merong hindi masamang ginagawa yung iba. Yung INC, pag may dala ka dalaw, anong gagawin? Bisita. Bisitahin. Oh, Alam ko, titiwalat eh. pero huwag natin isipin ikaw po ang habol nila. Isipin natin kaluluwa ang habol nila. Kunin natin yung tama. Oh, so, dito sa atin, kailangan ng alalayan. So, iba yung progressive ministry doon sa traditional ministry. Bakit mahalaga yung tanong ko ko niyo? Maraming hindi nakikinig, maraming nagsasalpo. Tumulong kayo, huwag muna kayo mahiya mga magkagawa. O salamat kay Barose, talagang tumatay, umikot. O yung iba, gayahin nyo si Barose. Talagang tinitignan, kanya pinabulong papuri pa namin niya yung mga bata. Paano kung marami kayong gumagawa niya? Mabilis lumago yung mga bata. Eh kung siya lang mag-isa. Yung mga bata, Lulungkot si Banderos eh. malulungkot. Hindi, kawawa yung church natin. Kailangan lahat kayo, tumulong na rin. Every joint supplier. Ito yung progressive na communion. Kulang na tayo sa oras sa paggawa ng tracts. Pero, kabahagi yan ng communion kung
matutupad natin yung tunay na meaning ng communion, yung pasahan ng tinapay. Ano na? Binibigyan nila. Yung alam mo yung state, pero sabihin nyo. Sabi ko, bakit 8 pages? Ay, 4 pages. Kung 4 pages, sabi nila, hindi nga back to back. Gusto ko back to back eh. Ginawa yung 4 pages. Bahala kayo mag-state pa. Okay, balik tayo sa sabi ko. Bawat manggagawa, kailangan nyo akayin ang bawat isa na maubos yung mali niya. Pag hindi naubos mali niya, mumultuhin siya niya at pabigat yun sa buhay. So, paano kung sabi ni Permanent mali yung dahil pera yan, ako correct. Kahit nga galing siya sa ibang church eh. So, hindi ito na denominational. Kristiyano tayo, tumanggap kay Kristo. Lahat ng tunay na anak ng Diyos na kay Kristo, pera yan. So, kahit galing sa ibang church, pag sinabi mo ano yung mas maliwanag, magpapakorek yan. Yan dapat nag-share dito sa labas. Kasi ang tunay na iglesia, hindi yung samahan. Si Brother Dennis, Local na samahan. yung ano niya, yung tanong niya. Sige, tatapusin ko yung sabi ko. Mabigat yung tanong na to. Hindi samahan, tapos isamahan lang natin, ano natin. Lahat dapat may open yan sa isa't isa eh. Dapat nagko-correct ka yan eh. Kung sarado sila, mamulot na lang tayo. Pero kung hindi sila sarado, share natin. Subukan niya mag-share, baka hindi naman siya sarado, ayaw mo lang i-share. Diba? Brother Dennis. Doon sa kasalanan ni Pedro at ni Judas, ano ang mas mabigat doon sa dalawa? Kasi si Judas nagpakatiwakan eh. Samantalang si Pedro, 3 beses lang niya kaya si Kristo. May aral ka na pag tumigil ka sa lahat ng bagay, di ba, pagkatiwangan na yan. Tama, kaya yung may tumigil ba rito? Yung tumigil, bisitahin nyo. May tumigil ba na hindi Nakita ko wala nagpatiwala? rito yung isa eh, na ano. May tumigil ba na Pakisagot, Brother Francis, ano yung mas mabigat na kasalanan doon sa dalawa? So, sa umpisa, halos pareho sila. Si Pedro lang ay emotional, no? Mapusok. Si Judas hindi yan mapusok, tahimik lang. So dahil tahimik lang si Judas, Na-stress si Judas eh, kaya nagpakamatay. hindi, akala niya kampi si Kristo sa kanya. Gawin mo na madali. O yan, parang progressive revelation yan tungkol sa plano ni Judas. Pero hindi natin topic ngayon yan. Pero communion topic dapat yan. Pero na-stress siya, di ba? Hindi pa siya na-stress. Ang kasalanan ni Judas, sariling diskarte. O pareho silang sariling diskarte. Mapusok lang si Pedro, ito patago. Tago. Ngayon, nagkamali na siya. Nagkamali na siya. So pareho mali nila. Mas lumaki ang mali niya. Magpakamatay siya. Si Pedro din, lugmo ka. Pero nung nakita niya na buhay si Kristo, nabuhay na loob. So kung hindi siya nagpakamatay, makita niya na buhay si Kristo, hindi siya magigilty ng gusto. Hindi na siya mabubulang lang dyan, pakamatay na wala ka ng pag-asa. So yung salitang wala ng pag-asa, yan pumasok sa isipin ng Judas yan. Pero hindi nakasulat yan, spoken word yan. So ibig sabihin, ang leksyon sa atin, kailangan huwag tayo susuko. Kasi marami sa atin sumuko na. Brother Francis, may tanong ako. Sige, sige. Ang plano ba ni Judas, kanya yung plano ng Diyos? Iba, siguro semantic to. Lahat-lahat plano ng Diyos. Pero sa loob ng plano ng Diyos, bawat tao may kalayaan. May nag-iisip ng sariling diskarte. Plano rin niya yan. Kasi Plano sa rin niya. Romans, sabi doon ng Nine. nakasulat doon, ikaw putik, kung anong gawin ko sa'yo, huwag ka magreklamo. So yun Diba ang... ngayon, kung ang plano ni Judas ay ganun, nagsarili siyang diskarte, ibig sabihin pala, hindi, ang Diyos mahina. Hindi mahina. Kasi, lahat ng bagay, lahat ng Restitution pangyayari, topic to eh. ito sa, hindi, Kasi tatapusin lang natin. Oo, Susukin lang pagkatapos natin. lang ito. Lahat ng bagay, lahat ng pangyayari sa mundo, lahat plano. Kung may plano si Judas, hindi yung plano niya, plano ng Diyos. Yan ang sa akin. Brother Francis, follow up ko lang. Destination. Si Judas magagawa ng matinding kasalanan. Si Judas ay nagkaroon yung tinatawag natin na depression. Pag depression ng tao, kailangan niya ng comfort. Tama?
pag ang tao ay mayroong depress siya, kailangan niya ng comfort. Sa tingin mo, wala bang comfort sa kalagayan ni Judas kaya nakapag-decide siya na para bang wala na akong pag-asa, wala nang kakalinga sa akin, ito na yung gawin ko? Kung si Pwede mangyari sa tao. kung si Judas ay hindi nagpakamatay. Kunwari, hindi siya nagpakamatay. May magpo-comfort sa kanya. Pero during that time na nagkamali, kasi ito, kasama ko na rin sa tanong, mayroon kang bagong mensahe ngayon na freedom from slavery. Tama? Ngayon, doon sa mensahe natin, mayroon ka bang nakikita na parang may hadlang doon sa hindi pagganap doon sa mensahe na minimisahe natin, parang mabigat tanggapin? May kita-kita natin spirito niya. Kung marunong kayo bumagbukas na kami, kahit sa sarili nyo may humahantang sa laman. May nakita kayo, wala rito. Ibig sabihin, may humahantang sa kanya eh. Diba? So, meron ako inaya na dating kapatiran. Oo nang oo. Gusto pa nga pa-prayer ang anak eh. Diba dito? Hindi yata kita napunta ko. Yun, siguro, natalo na ng takot, di yata napunta. May humahantang talaga. Lahat sa atin may humahantang. So makinig kayo. Anong kailangan natin gawin? Pero si Judas nakaranas ng depression. Walang Lahat, hindi lang si Judas. Kahit si Pedro, nakaranas ng depression din yan. Ano yung kailangan natin gawin? Bukod sa may taong mag-comfort. Hindi naman nakasalalay sa taong mag-comfort. O, simple, mahal election. Huwag ka susuko, huwag ka give up, huwag ka titigil. Kasi ang tukso ng diablo sa'yo, tumigil ka. Dati, nagtagumpay ka sa, i-train sila, tapos tinigil mo yung training dahil sa laro. Huwag ka sumuko. Maraming nagpapaano sa atin eh. Yung tanong ni Padre George, paano ba ng Diyos yung plano ni Judas? Ayun, tanong ni George, sasagutin ko. Predestination to. Ang plano ng Diyos, Sayang, dapat iwalay pahintulot